Ang itim na sigbin ng pari. Hindi lahat ng demonyo ay isinumpa. Minsan, tinuruan silang magmahal. Pero kahit ganon, tao pa rin ang dahilan o minsan may gawa kung bakit sila nagiging masama. Noong 1987, sa liblib na baryo ng San Lorenzo, may isang pari na matagal nang naninirahan sa lumang simbahang bato sa gilid ng gubat. Si Father Aurelio. Matanda na, mahina na ang tuhod, pero malakas pa rin ang loob. Sabi ng matatanda, may tinatago raw ito. Hindi babae, hindi kayamanan, kundi isang nilalang. Ayon sa bulong-bulungan ng mga taga-baryo, sa ilalim ng simbahan may kuweba, at sa kuwebang yon may nilalang na hindi tao, hindi hayop, kundi sigbin. Pero para sa akin, hindi lang basta sigbin ang nilalang na yon. Hindi siya gaya ng mga sinasabi sa alamat na sumisip-sip ng dugo, kumakain ng puso ng bata, o nananakit. Hindi. Siya ay tahimik, mapagmasid, at higit sa lahat, tapat. Ipasok natin sa kwento si Carlos. Noon ay 12 taon gulang pa lang siya. Sakristan siya ni Father Aurelio. At yun ang unang nakakita siya ng hindi inaasahan. Gabing-gabi noon, nakatulog siya sa likod ng altar dahil umuulan ng malakas. Hindi na pinauwi ni Father. Sa kalagitnaan ng ulan, may narinig siyang malalim na yabag, mabigat parang kabayo, pero hindi. Dumaan sa harap niya isang nilalang na maitim na parang sinunog. Ang likod ay baluktot. Ang mga kamay ay mahahaba at may kuko. Pero tahimik lang ito. Dahang-dahang bumaba sa ilalim ng simbahan. Hindi siya nakagalaw. Halos mapaihi sa takot. Pero nang magising si Father Aurelio at nakita siyang nanginginig, ngumiti lang siya. Hindi ko inaasahang makita mo siya. Pero parang gusto ka niya, sabi ni Father. Hindi siya nakapagsalita sa pagkabigla. Doon na umusbong ang kwento ni Father kay Carlos, ang tungkol sa nilalang. Sanggol pa raw ang sigbin ng matagpuan ni Father Aurelio sa paanan ng bundok. Bugbog, duguan, hinihila ang sarili. Halos patay na. At sa awa ng Diyos, dahil siguro sa kakaibang tawag ng konsensya, kinupkop niya ang halimaw. Tinuruan niya itong lumakad na parang tao, kumain ng karaniwang pagkain, makinig, sumunod, at kahit hindi ito nagsasalita, parang naiintindihan nito ang lahat. Binigyan niya ito ng pangalan. Ang pangalan nito ay Kantoy. Maiksi pero may bigat. Galing sa word na kanta o sayaw. Dahil ang tanging bagay na nagpapakalma sa nilalang ay mga himig ng simbahan o tunog ng kampana. Pero kahit gaano ka pa sanayin ang isang hayop o halimaw, halimaw pa rin ito sa mata ng tao. Makalipas ng ilang taon, naging tagalibing si Kantoy. Sa gabi, lingid sa kaalaman ng lahat, siya ang nagbabantay sa mga patay, sapagkat may mga nilalang na gustong lamunin ang bangkay ng mga lumisan, lalo na yung mga hindi pa naiimbalsamo o yung mga binasbasan bago mamatay na dinadala sa simbahan o sementeryo. Madaming klase sila.
ang mga manananggal, aswang, tiyanak, bungisngis, basta mga halimaw ng gabi. At ang sigbin na ito ang siyang naging tagapagtanggol sa katahimikan ng sementeryo. At si Carlos bilang sakristan naging saksi sa lahat ng ito. Pero ang katahimikan gaya ng lahat ng bagay may hangganan. Isang gabi may kumatok sa simbahan. Basang-basa, duguan, mukhang hinahabol. Isang lalaking nasa 30 anyos. Payat, matangkad, may galos sa leeg. Sabi niya, siya raw ay ninakawan at sinaktan. Wala raw siyang matuluyan. At gaya ng lagi, si Father maawain. Tinanggap siya. Ang simbahan ay tahanan ng lahat, wika ni Father. Ilang araw siyang nanatili roon. Palabati, masipag, pero may kung anong kakaiba sa galaw ng mga mata niya. Mapagmatsyag, mapagkunwari. Madalas, tahimik lang siyang nakatayo sa gilid ng altar. Pinagmamasdan si Kantoy habang naglilinis ng paligid sa gabi. Hanggang isang gabi, bumangon si Carlos sa kalagitnaan ng dilim. May narinig siyang sigawan. May putok. Tila may tumakbong pababa sa basement ng simbahan. Pagdating sa baba, nakita niya si Kantoy, duguan, nanginginig at sa braso niya nandoon si Father Aurelio, wala ng buhay. Nakaluhod si Kantoy sa tabi ng katawan. Tumutulo ang laway niya sa lupa. Ang kanyang mga kuko may dugo pero hindi kay Father. Sa kabilang sulok may patak din ng dugo at isang baril. Nawala ang lalaking tinanggap nila sa simbahan. At syempre, sino pa ba ang pagbibintangan? Mabilis kumalat ang balita sa baryo. Pinatay ng halimaw si Father! Dapat sunugin ang simbahan! Nagsimula ang kaguluhan. Hinanap si Kantoy sa buong paligid, pero hindi na siya nakita. At doon nagsimula ang kabaliwan. Unang gabi ng kamatayan ay dumating, matapos ang libing ni Father. 4 na tao ang natagpuan kinabukasan. Patay. Bali-bali ang katawan. Hubad ang mga bangkay. At ang kanilang mga mata, wala na. Sa sunod na gabi, 6 naman ang namatay, pati mga hayop, mga baboy, aso, kalabaw. Wasak ang mga tiyan. Ang buong baryo ginapang ng dilim. Hanggang sa nakita ng isang bata mula sa palayan, ilang nilalang na itim, nakayuko, paiba-iba ng hugis. Parang anino na may laman. At lahat sila sumusunod sa isa lang. Ang pinakamalaki, ang may pinakamaraming pilat, ang may ngit-ngit sa mata. Si Kantoy. At noon ko lang naintindihan, hindi lang siya nagwala. Hindi lang siya nagalit. Isa siyang nilalang na nabuhay para magtanggol. At ngayon, wala na ang tanging taong nagmahal sa kanya. Ang tanging taong sinumpaan niya ng katapatan. Bumalik ang natural na ugali niya bilang isang sigbin. Binaling niya ang galit sa mundo. Pero may hindi alam ang lahat. Habang ginugulo ng takot ang buong San Lorenzo, may iniwan na liham si Father Aurelio sa ilalim ng kanyang kama. Doon nakasulat ang totoo. Ang lalaking pinatuloy niya ay si Rogelio Sancho, isa sa pinaka-wanted na kriminal sa rehiyon.
Pumatay ng isang buong pamilya sa Iloilo. Itinapon ang mga bata sa balon. Ginilitan ang mag-asawa habang nakatali. At nang matuklasan ni Father ang totoo, huli na. Sinubukan niyang pigilan si Rogelio na umalis para mahuli ng pulis at doon siya pinatay. Ang lahat ng ito nabalot sa kasinungalingan. Hanggang ngayon ang simbahan sa San Lorenzo ay wasak na. Walang misa, walang dasal. Hindi rin nahanap si Rogelio, pero ako, alam kong buhay pa siya noon dahil ilang linggo matapos ang kaguluhan. May balita sa isang bayan sa Antique. Isang matandang lalaki na kilala bilang si Rogelio ang natagpuang niluray ang katawan at ang kanyang puso nawawala. Sinabing kinain ng isang nilalang na may matalim na pangil. Ngunit pagkatapos noon, wala nang sumunod na insidente. Tahimik muli hanggang ngayon. Pero may kakaibang balita sa Capiz. Isang bata raw ang may kaibigang itim na hayop sa gubat. Mabait daw ito, tahimik. Lagi raw siyang binabantayan kapag natutulog. At sa mga gabing ng bagyo, may mga matang nakasilip sa bintana. Hindi mata ng tao, hindi rin mata ng hayop. Mapupula, maliit, pero hindi galit ang laman, kundi pagbantay. Ang bata, si Miko, 7 taong gulang, tahimik. Ilang ulit nang may sinasabi sa ina niya, "Ma, may kaibigan ako sa gubat. Mabait siya. Pinatay niya yung mga maliliit na nilalang na gusto kong kunin. Mga itim na duwende." Akala ng ina katang-isip lang, tulad ng imahinasyon ng karamihan sa mga bata sa probinsya. Mga kaibigang hindi nakikita, mga duwende o multong gustong makipaglaro. Pero isang gabi, nang pauwi si Miko galing sa bahay ng pinsan niya, tinangka siyang hablutin ng isang lalaking may takip sa muka. Dinala siya sa masukal na bahagi ng gubat. Kahit sumisigaw siya at nagpupumiglas, walang nakarinig, walang nakakita. Halos mawalan ng malay ang bata nang may kumaluskos mula sa mga dahon. Mabilis, malalim ang hininga. May matatalim na kuko. Hindi siya agad nakita sa dilim, pero may narinig siya na tunog. Parang hinampas na karne, putok ng buto, hiyaw ng takot, tapos katahimikan. Pagtanggal niya ng piring, nakita niya ang dugo ang katawan ng lalaki. Bali ang leeg, at sa harap niya nakaupo ang itim na nilalang. Nakatingin lang ito kay Miko, humihingal. Tila nagtatanong kung ayos lang siya. Nang yumuko ang bata at niyakap ito, hindi na kumibo ang nilalang. At mula noon, araw-araw na siyang pinupuntahan pasikreto at patago. Itinago ni Miko ang sikreto. Hindi niya sinabi kahit kanino, kahit sa ina niya. Sa murang edad alam niya hindi ito basta hayop. Hindi rin ito multo. May lungkot sa bawat titig nito. At minsan, naririnig niyang umuungol ito sa tabi ng punong kahoy habang nakatingala sa buwan. Parang may hinahanap o nagluluksa. Nagdadala siya ng pagkain, kanin, tinapay, tinapa. Ibinibigay niya ito sa kaibigang itim. At sa tuwing may nawawalang hayop sa paligid,
laging natatagpuan sa harap ng bahay nila Miko. Buo, buhay, at walang galos. Ilang beses na ding muntik mapasok ng masamang loob ang bahay nila. Pero parang may bantay, parang may humahabol, parang may mata sa dilim. Hanggang isang araw, may dumating sa baryo, isang lalaking banyaga, may kasamang alalay, nakaitim na damit, may dalang retrato, radyo at baril. Nagpakilalang researcher. Sinabi niyang naghahanap sila ng isang rare species. Isang nilalang na parang paniki na kayang tumayo. May kasaysayan ng pagkain ng bangkay at may sinasabing intelligence capacity similar to primates. May mga dalang bitag, nagkakabit ng kamera. Lahat ng tao sa baryo natuwa. Akala nila makikilala na sila, magkakapera pa. Pero si Miko biglang nanahimik. Hindi siya lumalabas. Hindi siya pumupunta sa gubat. Kinausap siya ng ina niya. Miko, hindi ka nakipaglaro ngayon sa kaibigan mo ah. Ngayon ka lang hindi pumunta ng gubat. Hindi siya sumagot. Sa gabing yon, hindi siya nakatulog. Sumilip siya sa bintana. Pero walang anino sa ilalim ng punong kahoy. Wala ang kaibigang itim. Kinabukasan may nawala. Hindi hayop. Isang alalay ng dayuhang researcher. Natagpuan ang katawan. Hindi kompleto. Kalahating katawan lang, nakalaylay sa sanga ng punong akasya. At sa tabi nito, may patak ng dugo na humantong sa ilalim ng lupa. Nagtanong ang mga tao. Sabi ng dayuhan, "We might have triggered a defense reaction. This is not a normal creature. This is something intelligent." Kinabukasan, nagtipon ang ilang kalalakihan sa baryo. May dalang itak, kutsilyo, at baril. Pumunta sila sa gubat. Gusto nilang tapusin ang nilalang. Tapos na raw ang alamat. Panahon na para buruhin ang sumpa. Hindi pumayag si Miko. Tumakbo siya sa gubat. Umiiyak. Hinahanap ang nilalang. Tinawag niya itong Tigbas. "Huwag kang lalabas, Tigbas! Papatayin ka nila!" Pero hindi siya sinagot ng gubat. Taimtim ang paligid. Walang kaluskos. Pero habang palalim ng palalim ang gabi, isa-isang hindi nakakauwi ang mga lalaki. Hanggang may sumigaw. May sunod-sunod na putok. May mga hiyaw ng tulong. Isa lang ang nakalabas. Duguan, sugatan, bali ang binti. Umiiyak siya habang hawak ang balikat. At sa gitna ng gubat, nakita raw nila hindi isa kundi tatlong nilalang na itim. Tumatakbo sa 4 na paa, pero nakatayo ang isa. May malaking pilat sa likod. Siya nga raw ang leader. Kinabukasan wala na ang mga dayuhan. Naiwan ang mga gamit nila. Kamera, bitag, baril. Lahat basag, lahat nilapastangan. Pero may isa silang naiwan. Isang papel, punit-punit, nakasulat sa English. Primary subject displays high level of empathy with human child. Subject defends territory with lethal force. Subject is aware of surveillance. Subject is not an animal. Subject may be conscious. Pagkaraan ng lahat ng ito, tinawag muli si Miko ng gubat. Sa paanan ng isang puno,
may inukit. Isang krus. Katabi nito, mga bulaklak. At sa tabi ng bulaklak, isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kwintas ni Father Aurelio. Mula sa lilim, lumabas si Kantoy. O sa pagkakakilala ni Miko, siya ay si Tigbas. Duguan, may sugat, mabagal ang lakad, pero nakangiti. Yumuko ito kay Miko at saka lumapit. Dahang-dahang inilagay sa kamay ng bata ang kwintas. At sa unang pagkakataon, umungol siya. Mahina lang, hindi buong salita, pero malinaw kay Miko. Katapatan. At sa gabing yon, nagpasya si Miko. Walang ibang makakaalam, walang ibang makakakita. Nagpasa siyang maging tapat rin sa sigbin. Lumipas ang mga taon, si Miko ay lumaki. Umalis ng Capiz, nag-aral sa Maynila. Nagkaroon ng sariling pamilya. Pero sa bawat pag-uwi niya sa baryo, hindi siya pumapalya. Lagi siyang dumadaan sa gubat. Dala ang isang supot ng pagkain, tinapay, isda, o minsan prutas. Iniiwan lang niya sa paanan ng puno. Wala na siyang naririnig, wala na siyang nakikita. Pero sa bawat pagtalikod niya, may naririnig siyang tila mahina, basag, at halos hindi marinig na boses na pabulong. Kahit kailan hindi niya sinabi sa anak niya ang buong kwento. Pero isang araw, nahuli niya ang anak niyang babae. Mga 6 na taong gulang pa lang, na may kausap sa gilid ng bakuran. Nakaupo sa damuhan, tumatawa, para bang may kalaro. "Micolette, sino yung kausap mo?" sabi niya. Sagot ng bata. Meron daw siyang kaibigan. Pinangalanan niyang Ngisi. Maitim daw siya at mabait. Maalaga. Doon napako si Miko. Tumulo ang luha niya kasi alam niya buhay ang kaibigan niyang sigbin na pinangalanan niyang Tigbas. Ngayon ay naging kaibigan rin ng anak niya. Isa na siyang anino, isang bantay, isang alamat na walang dapat patunayan. Pero hindi roon nagtatapos ang kwento. Minsan sa bayan ng Dumaraw, may lumabas na balita. Isang lalaking wanted sa 3 kaso ng pagpatay. Tinadtad ang katawan, pero walang nakitang ebidensya. Wala ring testigo. Ang tanging nakita lang ay isang sulat. Pinilit isulat gamit ang dugo. Ang nakasulat, "Tulungan niyo ako. Pinagmamasdan ako. Sinusubaybayan ako." Kasabay nito, kumalat ang kwento ng isang nilalang sa kabundukan. Maitim, tahimik at hindi nagpapakita. Maliban na lang kung may masamang intensyon ang papasok sa gubat. Ang mga lokal na mga ngaso, minsan nakakakita ng bakas. Malalaki, baluktot ang anyo, at sa gabi may tunog daw na parang hayop na humuhuni sa gitna ng dilim. Hindi nakakatakot, kundi parang awit, parang dasal. At ngayon, hindi ko alam kung ako na lang ang natitirang buhay mula sa orihinal na nakakita kay Kantoy. O andyan pa rin sila na tulad ko, mga taong nagpapatunay na hindi lahat ng halimaw ay masama. Ako nga pala si Carlos. Isa na rin akong pari ngayon sa isang liblib na probinsya dito sa Pilipinas. Ako yung sakristan noon ni Father Aurelio. Matanda na ako. Malabo ang mata. Pero tuwing pipikit ako sa gabi, sa tuwing nagdadasal, laging kasama sa dasal ko si Kantoy. Na sana hindi na siya muling masaktan. Na sana hindi na siya muling lamunin ng galit. Sana
lagi siyang magkaroon ng layunin. Hindi para maghiganti, kundi para magtanggol. Hindi lahat ng halimaw masama. Yung iba nagiging masama lang sa harap ng mga tunay na halimaw. Tulad sa kwentong ito, yung mga kriminal, mga abusado at mga kahaman. Ito ang kwento ng itim na sigbin ni Father Aurelio. Isang nilalang na tinuruan ng kabutihan, isang tapat na kaibigan. Siya ay isang bantay sa gabi, sa gubat, at ng mga inosente. At kung sakaling may balak kang gumawa ng kasamaan sa mga liblib na baryo, magdalawang isip ka. Baka naroon siya nakatingin, naghihintay. Kung gusto nyo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagpabahagi ako ng fictional na kwento 3 times a week. Sarili naming sulat ang mga to. Mga horror, urban legends at mga kwentong may lalim at kababalaghan. At kung gusto nyo naman ng mga true stories, legit historical horrors at urban legends ng Pilipinas at ibang bansa, nag-a-upload rin kami niyan. Kaya abangan. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Tandaan, minsan ang mga alamat ay hindi lang katang-isip. Minsan totoo sila. Tahimik lang, naghihintay.